Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang pinagmamasdan ng matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya na silang ibaling ang kanilang atensyon sa pagsasanay. Habang abala sila tadag sa pagsasagawa ng mga pangontra sa aral ng mga kalaban nila, panay naman ang pakikipagtunggali ng mga tauhan niya sa bawat isa. Walang patid ang naging pagsasanay ng mga ito, lalo pat habang dumaraan ang mga araw, tila bang nararamdaman nila ang paglapit ng kanilang mga kalaban. Kinahapunan, habang nagmemeryenda ang grupo nila, napansin nila ang paglapit sa kanila ni Tandang Ibok. Pag-upo nito sa tabi ni Manong Kamat, agad naman yung nagbigay ng abiso ukol sa mga nilalang na nararamdaman nito. Ayon sa matanda, meron siyang naaamoy sa hangin na pangkat ng mga nilalang di kalayuan sa baryo. Bagaman hindi niya tukoy ang uri nito, naniniwala siyang meron yung kaugnayan sa lahi ng mga aswang. Dagdag pa nito na anuman ang mga nilalang na yon, nagdadala ito ng salot at pagkamatay sa lugar na kanilang napupuntahan. Matapos naman yung marinig ng grupo nila Tadag, dali-dali naman silang naghiwalay upang ihanda ang kanilang mga gamit. Pagsiali sa noo ng kanyang mga tauhan, sumunod sa kanila si Tandang Ibok habang nagwiwika ng, "Kamat, ano ba ang nangyayari sa lugar na ito? Bakit parang wala ditong kapayapaan? Napakaganda ng mga lupain, pero gulong pumapalibot sa akin. Masanay na ho kayo sa ganitong kapaligiran, Tandang Ibok. Nasa mundo ho tayo ng mga tao. Wala tayo sa baryo ng mga antingero." Sagot naman ni Manong Kamat. Nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman ito na parabang hindi yun nababahala sa mga pangyayari na malapit ng maganap kinagabihan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga armas sa pakikipagdigma. Habang nagpopondo ng mga usal noon si Tadag, hindi niya maiwasang pagmasdan si Tandang Ibok, gawa ng kitang-kita niya na wala naman yung ginagawang kakaiba. Hindi naman niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin dahil sa paalala sa kanya ni Manong Kamat. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, kasalukuyan ang nagpupulong ang pangkat nila sa loob ng kanyang tahanan. Hindi na din muna siya nagpakalat ng mga bantay sa hangganan ng kanyang lupain sa takot na baka maulit na naman ang mga nangyari noong nagdaang araw. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, dali-dali naman silang lumabas, bitbit ang iilang mga sulok. Pagdating nila sa bakuran ni Tadag, maigi naman nilang pinakiramdaman ang mga nangyayari sa paligid. Maya-maya pa, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng isang malakas na atungal di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Habang pinakikinggan nila ito, ramdam nila ang galit ng mga nilalang na yon na parabang naghahangad yun ng paghihigante sa mga kasama nilang napaslang sa digmaan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, doon nila nasipat ang 7 lalaking may hila-hilang tali. Pagsilay nila sa dulo ng taling yon, bumungad sa kanila ang mga bakang may mapupulang mga mata. Kakaiba ang nararamdaman doon nila Tadag na parabang yon ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga nilalang. Habang pinagmamasdan nila ito, napansin naman nila si Tandang Ibok na mayat-maya ang pagturo sa nilalang na yon. Pagbaling ng paningin nito sa kanilang grupo, agad naman yung nagwika sa kanila ng, "Humanda kayo. Taglugar na pispis ang mga demonyong ito." Kasabay ng pagwika ng matandang yon, ay ang dali-dali namang pag-utos ni Manong Kamat sa mga tauhan nilang may dalang kalasag. Matapos yan, halos hindi naman siya makapaniwala sa iniutos nito, gawa ng masyado pang malayo sa kanilang grupo ang kanilang mga kalaban. Dahil dito,
Hindi maiwasan ni Tadag na magtanong sa matandang albularyo kung ano ba ang ikinakabahala nito. Labis kasi siya noong naaalerto, lalo pat pakiramdam niya, hindi pangkaraniwang banta ang dala ng mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman nila yung nasipat na nakapasok na sa hangganan ng lupain ni Tadag. Nang ilang metro na lamang ang pagitan ng mga ito sa kanilang grupo, labis naman ang kanyang pagpipigil, makasunod lamang sa plano. Huwag kang mag-alala, iho. Magtiwala ka sa mga kasama mo. Tandaan mo, sa kabila ng lumalaganap na kadiliman, meron at merong liwanag na uusbong. Wika ni Tandang Ibok habang kalmadong umuupo sa damuhan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pilit naman niyang hinabaan ang kanyang pasensya kahit sa kaloob-looban niya, nais na niyang lipulin ang mga pangahas na pispis na pumasok sa kanyang lupain. Maya-maya pa, pagsipat niya sa kanilang pangkat na umuusad, wala naman siyang nagawa kundi ang sumama. Hinayaan lang nila ang matanda na manatili sa kinaroroonan nito, lalo pat bakas sa pagmumukha nito ang kawalan ng gana na makipag-isa sa digmaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, buong tapang naman silang sinalubong ng mga pispis. Hindi alintana ng mga nilalang na yon ang kanilang bilang na parabang kayang-kaya nitong makipagsabayan sa kanilang grupo. Dahil dito, napilitan na sila Tadag na sugurin ang mga nilalang na yon, pagpapakita ng kanilang galit sa kapangasan ng mga ito. Sa isang iglap, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng kanilang pangkat at ng mga aswang. Pagtulak ng mga kasama niya sa mga ito, agad naman silang tumilapon kasama ang mga tauhan niyang may dalang sibat. Nang magkaroon na sila ng pagkakataon para makalapit sa mga pispis, agad naman nila itong pinagtatataga ng walang ipinapakitang awa. Inakala ni Tadag na madali nilang mapapaslang ang mga ito, pero nang makahawak ang mga sugatang pispis sa mga baka nitong dala, labis-labis naman ang kanilang pagtataka nang masipat nilang bigla na lamang naghilom ang mga iniinda nitong pinsala. Sinubukan pa nila yung sunggaban pero mabilisan yung hinatak ng mga baka papalayo. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan sila Tadag na pansamantalang tumigil upang pag-isipan ang mga susunod nilang hakbang. Napagtanto kasi nila, hindi ang mga pispis ang kinakailangan nilang unahing patayin, bagkus ay ang mga baka nitong dala. Makalipas pa ang ilang minuto, doon nagpasya sila Tadag na palibutan ang mga nilalang na yon. Hinati din niya sa dalawa ang kanilang grupo upang masigurong mananatiling abala ang mga pispis habang pinapatay nila ang mga alagang baka nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang umusad ang kanilang pangkat. Dahan-dahan nilang kinumpronta ang mga nilalang upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa sa kanila. Maya-maya pa, nang masipat nila ang dalawang pispis na papasugod na, agad naman yung sinalubong ni Tadag at ni Manong Kamat. Paglapit nila dito, buong puwersa nila yung ibinalibag sa lupa na siya namang nagbigay ng pagkakataon para sa iilan niyang mga tauhan na maatake ang mga bakang di kalayuan sa kanila. Ngunit, bago pa man yun malapitan ng mga tauhan niya, nasipat nila itong naglaho sa likod ng tilim. Ni katiting ng bakas, wala silang naramdaman kung kaya't minabuti nilang umatras. Dahil sa pangyayaring yun, mas lalo pang naging palaisipan sa grupo ni Tadag kung papaano nila magagapi ang mga bakang nagbibigay tulong sa mga pispis. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang biglang magsitayuan ang mga nilalang na inakala nilang patay na. Pagsilay nila sa mga ito, hindi nila maipagkakaila ang mabilisang paghilom ng mga pinsala nito sa katawan kahit hindi yun nakahawak sa mga bakang naglaho sa kadiliman.
Akala nyo ba ganun lang kadali na magapi ang aming grupo? Hindi kami pupunta rito kung wala kaming panama sa inyo. Nag-uumpisa pa lang kami. Wika ng pispis na namumuno sa grupo nito. Matapos naman yung marinig nila Manong Kamat, halos hindi na nila mawari kung papaano magagapi ang mga nilalang na yun. Sinubukan na nila ang lahat ng aspeto pero tila bang wala pa rin itong epekto. Alam naman nilang kahinaan ng kanilang mga kalaban ay ang mga baka nitong tangan, subalit hindi nila alam kung papaano yun mapapaslang. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, panay naman ang pagmasid nila Tadag sa hawak na lubid ng mga pispis. Nang mapagtanto nilang yon ang kanilang magiging susi para mahanap ang mga baka, agad naman nilang isinagawa ang kanilang mga plano. Paglapit nila sa mga ito, isa-isa naman silang sumugod upang magbigay daan sa mga tauhan niyang nakatakdang pumatay sa mga baka. Nang masipat ni Tadag na nakalusot na ang iilan sa mga kaibigan niya, agad naman niyang pinaslang ang pispis na nagwawala sa kinaroroonan nito. Pagbagsak nito sa lupa, kitang-kita nila Tadag ang mabilisang paghilom ng sugat nito dahil sa mga baka. Ngunit nang akmang tatayo na ito, muli naman yung sinapak ni Manong Kamat sa muka na siyang naging sanhi upang tuluyan yung mawala ng malay. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, agad naman nilang sinundan ng mga tauhan niyang nakalusot sa mga pispis. Sa pagdating nila sa madilim na bahagi ng kakahuyan, doon bumungad sa kanila ang mga bakang nakaupo sa harapan ni Tandang Ibok. Nanginginig ang buong katawan ng mga ito at halos hindi yun makagalaw na parabang labis silang nababahala sa kung ano ang gagawin ng matanda kung nanaisin nilang sumuway sa nais nito. Nang masipat naman ni Tandang Ibok ang kanilang pagdating, agad naman yung tumayo habang kampanting nagwiwika sa kanila ng, Bakit napakatagal nyo? Kanina pa ako dito. Yung mga tauhan mo, ayun, pumasok sa kakahuyan. Biktima ng sabulag ng mga pispis. Pero huwag kang mag-alala, iho. Maya-maya lang babalik din ang mga yun dito. Kasabay ng pagwika ng matandang yon, ay ang dahan-dahan naman itong pagputol sa lubid na nakatali sa mga ilong ng baka. Matapos niya yung gawin, agad naman niya itong inutusang magpakalayo-layo sa kinaroroonan nila. Imbis patayin ng matanda ang mga bakang yon, pinakawalan niya ito na parabang wala itong kinalaman sa nagaganap na digmaan. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nila narinig ang pagsisigawan ng mga pispis, hudyat ng kanilang pagkatalo. Inaasahan naman yun ni Tandang Ibok, lalo pat wala na sa poder nito ang mga bakang nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa espiritual at pisikal na kumbate. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, ipinaliwanag sa kanila ng matanda kung bakit pinakawalan nito ang mga baka. Ayon dito, hindi kabilang sa angka ng mga pispis ang mga nilalang na yon, bagkus ay alipin lamang nila ito. Maaring nakuha nila yon sa mundo ng mga engkanto o hindi naman kaya'y binigay ito sa kanila ng kubang nagtatangan ng bertud ng agaras. Dagdag pa nito, hindi biro ang pag-alipin sa mga ganoong uri ng nilalang, lalo pat walang kinikilalang lahi ang mga engkantong yon. Naniniwala din si Tandang Ibok, payapang namumuhay ang mga baka sa kagubatang nasa kabilang dimensyon kung saan pinapangalagaan ito ng diwata ng gubat at lupa. Matapos naman itong marinig ni Tadag, hindi naman niya maiwasang magtanong kung bakit noong nakita niya ang mga baka, ramdam niya na nagtataglay ito ng masamang presensya. Naging palaisipan din ito para sa kanya, lalo pat ang buong akala niya kailan may hindi mababahira ng masamang karunungan ang mga nilalang na nasa panig ng kanan.
Maaaring maalipin ito ng mga pispis, subalit nasisiguro niya na hindi magagamit ng mga ito ang potensyal ng mga engkanto. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napatitig lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, Minsan mo nang nagamit ang bertud, hindi ba? Sa tingin mo, wala yung kakayahan para mang-impluensya? Alam kong hindi pa gaanong kalawakan ang nalalaman mo ukol sa bertud na iyon. Pero, mas ikaw ang nakakaalam sapagkat isa ka sa minsan doong nagtangan. Kasabay ng pag-uwika ng matanda ay ang dali-dali naman itong pag-alis sa lugar. Pansamantala din muna nilang iniwasan ang pag-uusap ukol sa bagay na iyon, gawa ng nagkakagulo ang mga tauhan niya. Labis kasing nababahala ang mga ito sa kadahilan ng hindi pa naaagnas ang bangkay ng mga pispis. Napakamapanganib para sa kanila na maabutan yon ng umaga, gawa ng maraming mga manggagawa ni Tadag ang nagtatrabaho sa lugar na yon. Habang nag-iisip sila ng paraan, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga tauhan na ilibing ang mga bangkay ng mga nakalaban nila. Hindi na muna nila tinawag ang mga balbal, lalo pat iniiwasan yung makausap ni Tadag. Sa paglalim ng gabi, agad namang nagpahinga ang mga tauhan niya. Hindi na din ito tumuloy sa kanyang tahanan, gawa ng ang iilan sa mga ito hinahanap na ng kanilang mga pamilya. Naiintindihan naman ito nila Tadag, lalo pat may mangilan-ngilan sa mga kasama niyang antingero ang nakapagpundar na ng sariling pamilya sa lupain niya. Nang silang tatlo na lamang ang natira, doon nila pinag-usapan ang tungkol sa mga nilalang na nakainkwentro nila. Upang maging maayos din ang pagtalakay nila sa paksang yon, nagdesisyon si Manong Kamat na sila'y mag-inuman. Pasensya ka na Tadag kung mag-iinuman tayo ngayon kahit gabi na. Alam mo kasi itong si Tandang Ibok, masyadong maantukin. Kung hindi tayo ngayon mag-iinuman, tulog na yan bago pa natin mapansin. Wika ni Manong Kamat habang nagsasali ng tuba. Nang marinig naman yon ng matanda, ngumisilang naman ito na parabang hindi nito mapigilan ang pagkasabik sa inuming inihahanda. Makalipas pa ang ilang minuto, habang umiikot na ang baso, mayat maya naman ang paglalahad ng istorya ng ermitanyo ukol sa nilalang na kanilang nakasagupa. Ayon dito, hindi naman talaga likas na nakikipagdigma ang mga pispis, kung kaya't malakas ang kutob nito na napag-utusan lamang ang mga nilalang na yon. Maaaring ginamit ng kuba ang miyembro ng mga pamilya nito upang maisagawa ang ganoong plano. Dagdag pa ng matanda na sa dinami-rami na ng pispis na kanyang nakaharap, yun pa lamang ang bukod tangi na piniling makipaglaban imbis na umiwas. Matapos nitong mailahad ang mga bagay na yon, mariinding nanindigan ng matanda ukol sa sigalot na maaaring kinakaharap ng angka nito. Kung hindi nila yun tutulungan, mas lalo lamang lalaganap ang puot at galit na nararamdaman ng nilalang. Paniguradong sila kasi ang sisisihin ng mga ito, lalo pat sila rin ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga mahal nito sa buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, iisa lamang ang naisip na paraan ng ermitanyo at yun ay tulungan ang angka nito. Naniniwala kasi ito, yun lamang ang paraan para maibalik sa kanilang mga hanay ang kapayapaan. Nang marinig naman ni Tadag ang inilahad ng matanda sa kanila, medyo nag-aalangan naman siya doong sumang-ayon, lalo pat matagal na siyang nadala sa pag-uugali ng mga nilalang na yun. Tandang-tanda ni Tadag kung papaano siya tinraidor ni Tiniente Gimo, kaya na may hindi malabong maulit lang ito sa mga demonyong hinahangad naman niyang pagkatiwalaan. Nang masipat naman siya ni Manong Kamat na medyo nag-aalangan, agad naman siya nitong nilapitan habang nagwiwika ng, Hindi lahat ng masama ay masama.
Paminsan-minsan, nakakagawa lang tayo ng pagkakamali para maituwid ang isa pang pagkakamali. Katulad lang din natin sila. May mga desisyon sa buhay na ayaw naman nilang gawin, pero kinakailangan. Matuto tayong kalimutan ng mga nakaraan para malaya natin maipagpatuloy ang ating mga buhay. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang paghawak naman ito sa kanyang balikat nang sa gayoy kahit papaano maibsa ng kanyang pag-aalala. Dahil sa sinabi ng matandang albularyo sa kanya, kung kaya't medyo naibsa ng bahagya ang kanyang pagdududa. Minabuti niya ring sumunod sa payo ng mga ito sa kadahilanang napag-isip-isip niya rin na magdadalayo ng kabutihan sa kanilang grupo. Sa pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, doon na sila nagpasya na ihinto ang kanilang inuman. Galon-galon pa ang nakahilerang tuba sa gilid ng sala ni Tadag, pero nagpasya na silang wag yung ubusin. Nakalaan kasi yun sa pagdiriwang ng isa sa mga tauhan niya na malapit nang sumapit ang kaarawan. Sa pagsapit ng umaga, habang abala na ang lahat ng mga manggagawa niya, nanatiling mahimbing namang natutulog ang 3. Kung hindi pa sila ginising ng mga tauhan niya, maaaring abutin sila ng tanghali sa pamamahinga. Paggising naman nila Tadag, inabisuhan nila yung maghintay ng kalahating oras sa labas ng kanyang bahay. Medyo pasuray-suray pa sila noon at nanghihina dahil sa kawalan nila ng maayos na tulog. Habang umiinom ng kape si Tadag at si Manong Kamat, laking gulat na lamang nila nang masipat nila si Tandang Ibok na abalang-abala sa pag-eehersisyo. Pagsilay nila doong nagbubuhat ng sako-sakong palay, agad naman nila yung pinalapit para kausapin. Sa estado kasi ng katawan nito, parang hindi man lang nila yun nakasabayan na uminom ng tuba. Nang marinig naman ng matanda ang kanilang naging tanong, gumisilang naman ito habang mariin sa kanilang inilalahad na hindi ito basta-bastang tinatamaan ng alak. Pagmamayabang pa ng matanda na sa baryo ng mga antingero, siya ang pinakatanyag na manginginom. Wala pang alak ang nakatumba sa kanya at mga kainumang sa kanya'y nakapagpasuko na. Dagdag pa nito na kahit abutin sila ng buong araw kakainom, mananatili pa ring wala yung epekto sa kanyang katawan. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, hindi na lang sila sumagot sa kadahilanang kita naman nila sa estado ng matanda na nagsasabi yon ng totoo. Sa pagsapit ng gabi, agad namang inabisuhan ni Tadag ang kanyang mga tauhan na maghanda. Noon ding mismong gabi, nagpasya silang sumugod sa pugad ng mga pispis upang iligtas ang pamilya ng mga napaslang nila. Bago pa man tumungtong noon ang 9:00 ng gabi, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungo sa 3 baryo. Hinayaan naman nila na ang bulalakaw ang magbantay sa lupain niya. Gawa ng marami itong alam kung papaano kontrahin ang mga aral ng pangahas ng mga nilalang. Dagdag pa niya, nangako din sa kanya ang diwatang yon na palalakasin ng puwersa ng mga tikbalang na nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Masyado na kasi doong naaawa ang diwata dahil halos hindi na din mabilang ang mga kalahi nito na napaslang. Nang marinig naman ni Manong Kamat ang kanyang sinabi, agad naman yung sumagot sa kanya ng, Humahanga talaga ako sa mga kaibigan mong yan, Tadag. Isipin mo, marami ng mahal nila sa buhay ang nasawi, pero patuloy pa rin silang sumusunod sa iyo. Sigurado ako, nagkaganyan ng mga yan dahil ibinigay nila ang buong tiwala nila sa iyo. Naniniwala sila, ikaw ang susi ng kapayapaang matagal na nilang hinahangad. Huwag mo sana silang bibiguin. Kaya nga Manong Kamat sana man lang, bago ko mamaalam, maibigay ko sa kanila yung bagay na yon. Wala na akong ibang hinahangad, kundi ang kabutihan para sa inyo
at sa mga nilalang na nagtitiwala sa ating mga kakayahan. Sagot naman niya rito.